What's up, Nation? Kamusta kayo? So mababasa nyo naman sa title, hook training tayo ngayon. Mas marami nakakilala sa akin as top roller kasi mas madalas nyo ako makita mag-top roll dahil marami akong laban sa right. Pero sa mga hindi nakakalam or sa mga OG fans natin dyan, mag-start talaga tayo. Lalo sa left, hook talaga tayo. Yung style natin sa left is hindi nagbago since from the start, hook na talaga yung style ko sa left. Actually, nag-start din talaga ako sa right as hook eh. Pero sa katagalan, mas na-discover ko na mas okay yung topper for my right. So, yun. Makikita nyo kung paano ako mag-training ng hook. And hindi siya yung typical hook training na makikita nyo. Medyo modified na siya. Specific sa hooking style ko kung paano ako mag-hook. So, panoorin nyo at samahan nyo ako sa aking hook training. Pero bago yun, samahan nyo muna ako sa bahay. Okay yun, teleport muna tayo dito sa bahay saglit. Kukuha lang tayo ng mga specific na equipment for our training for tonight. Kasi gabi na eh. Ano oras na ba? Oo nga, sakto 12 o'clock naman. So since hook tayo, pipili tayo ng mga equipment na gagamit natin for hooking lang. Okay? So shoutout nga para sa Okbo Gears, alright? So dahil meron lang tayo 4 exercises, 4 lang din yung equipment na gagamit natin. Bigla ko lang nakita, mabilisan lang. Promote ko lang to. Order kayo ng ganito sa Okbo Gears. Tapos alamin nyo kung paano siya gamitin. Game changer to para sa mga top rollers. Hindi ko siya naiisip dati na bilhin. Pero nung pinadala siya sa akin, late ko lang nalaman na sobrang lupit na ito pag top roll. Pero wag muna yan. Kasi ano, hook tayo ngayon. Okay, so pili lang tayo ng mga dito. Dahil napakarami pinadala sa Okbo Gears. Shoutout ulit. Judo belt, syempre. Walang tayo ito for our internal rotation or supination mamaya. Tapos ito yung sa last natin. Okay. Gamitin itong art arm nila. May kita nyo rin mamaya kung paano ko siya gagamitin. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko. Lalo na sa hooking, sa hooking training ko kasi iba, bukod sa parang merong kamay na hawak, kung paano mo siya gamitin sa training, iba rin talaga. So, may kita nyo mamaya kung paano ko siya gagamitin, sobrang solid. So, syempre, ito, sa gym ko na-explain kung paano ko siya gagamitin. Advantage din pala sa ganito, pinapalit-palitan ko lang ng handles to eh, sa mga ibang trainings ko. So, hindi ko na kailangan masyado magdala ng marami minsan. Kailangan ko na magdala ng mga types of ganito. Pero ito, parang ito na lang dadaling ko, tapos papalit-palitan ko na lang. Nakakasave ako ng space sa bag kung mga ganun. Pero ngayon, iba-iba yung gagamitin natin. So, ito pala yung last natin. Okbo Gears pa rin. Alright, so isa to sa mga favorite ko kasi meron siyang 3 butas. Neutral, high, tsaka low angle agad, di ba? Yun, may kita nyo na lang kung paano ko siya gagamitin mamaya at yung mga procedure natin para magaya nyo. So, balik tayo sa gym. Start na tayo ng training. So, mag-teleport na ulit tayo dito sa gym. Start tayo sa supination. Pero sa akin kasi hindi talaga siya supination yung movement. So normally, ang ina-advise sa mga hook, diba, is yung supination. Pero sa akin kasi hindi ko siya forte. Kumbaga, mas internal rotation yung ginagawa ko kesa sa supinate. Kasi pag nag-supinate tayo, yan, ginula natin yung supinate na tayo. So, mapupunta ka sa ilalim. So, automatic defensive style ka agad. Dati, ganoon ako mag-hook. Pero mas may hand control na yung hook natin ngayon. Mas in-upgrade na natin. Gaya nga nasabi ko, modified na siya. So, kung para ito siya gagamitin, makikita nyo naman. Pero hindi na siya for supination. Mas more on internal rotation na siya. So, makikita nyo. So, ito yung sinasabi ko. Baka siya supination. Pero explain ko yung difference. Ito yung supination. Pero sa akin, hindi ko siya tinitrain na parang paikot yung movement. Pero kung defensive style hooker ka, mas maganda sa iyo. Pero sa akin kasi mas internal rotation. Pakikita ko sa inyo yung difference. Supinate and internal rotation. So left angle. Ito yung supinate. Diba? Pakikita nyo yung movement ng hand. So hook naman talaga siya. Pero mapupunta ka sa defensive position kung may kipaglaban ka ng arm wrestling. So defensive ka dahil nasa ilalim ka agad. So nandito yung kalaban mo sa taas. So ang ginagawa ko, ito yung internal rotation na. See the difference ha? Yeah. So from center to center pa rin naman, pero sasabay siya sa body ko. Alright, so makikita mo yung difference. Yeah. So hindi lang siya hand. Buong movement siya ng rotation ng katawan. Kasi pag hook yung style mo, the more tight ka, mas advantage. So, mas offensive siya kesa sa supination na mapupunta ka sa defensive. Alright, so gawin lang natin siya ng siguro mga 4 sets of 20 kasi parang warm-up ko lang naman siya dahil yung internal rotation, hindi naman siya talaga dapat pinapalakas. I mean, hindi siya hindi-heavy. Kung i-develop mo lang yung movement, tapos gagawin mo lang siyang natural movement sa'yo. So, paano mo magagawa yun? Kailangan mo siya gawin by reps. Okay? So, hindi maganda mag-heavy dahil hindi mo mapafamiliarize yung movement. So, pag magaan, mas maraming reps magagawa mo, mas mapafamiliarize mo yung movement. Okay?
isa rin pala to sa nagiging advantage ko guys. Kasi kahit hindi ako hooker, napipilitan akong i-train yung right ko sa hook training. Kasi syempre, alam naman magkaiba yung training ng kamay ko. So, pag nagta-top roll training ako, na-force yung left ko mag-training ng top roll. Kasi sasabay siya sa right. So, kapag training ko naman is hook day, kunyari ganito, mapipilitan yung right ko sumabay sa training ng left ko. So, alam mo yun, nagkakaroon pa rin ako ng ibang workout. So, nakata-target ko pa rin yung ibang parts ng muscles. Kumbaga parang kahit hindi ko siya style, natatrain ko pa rin siya paminsan-minsan. So, parang feeling ko advantage yun. Okay, second workout, ito na. Ito yung sinasabi ko. Ang difference naman ito, kaya sobrang solid ng Okbo gears. Shoutout ulit sa Okbo gears. Kasi normally, ang rolling handle, ganito. So, nasa gitna. Which is, goods naman yun. Talagang focus ka sa wrist. Pero ito kasi, pag nilipat ko tong handle na to, dito, yan. Ito yung sinasabi kong lumilipat yung tension. So, syempre, from start, wrist talaga siya. Then, pag nasa deep cup ka na, doon na mag-transfer sa fingers. So, wrist to fingers, fingers to wrist. So, yung positive negatives niya, yun yung gusto ko sa handle na to. Tsaka sobrang fluid niya. Kasi, yung build quality niya, ganun talaga eh. So, siguro kung meron kayong first item na bibilin sa Okbo gears, ito yung marirecommend ko. Tsaka kasi, if ever na ito yung first item nyo, kung makaipon pa kayo, pwede kayo bumili ng cone. Kumbaga yung iba't ibang shapes, ililipat nyo lang siya dito sa handle na to. So, okay, so sa mga next workouts natin, actually nag-start na sa rolling handle. So magiging total of 6 sets. 3 warm-up sets. So yung warm-up sets is almost full range. Then, pag dumating na tayo sa working set, medyo half range na siya. Pero medyo heavy na. So, mga 25 reps. Pero pag working, mga 10 to 15 reps, medyo heavy. Minsan, pag sobrang bigat na, umabot ako ng 8 reps. Pero okay lang yun kasi mababawi naman natin yung reps sa warm-up sets. So, alright, third workout. So, almost done. So, ganun pa rin to. 3 sets of warm-up, 3 sets of working sets. Para daw to. So, nasa low angle tayo ngayon. Pero binaba ko rin talaga itong pulley dahil sa dragging na tayo. Alright, so ang magiging difference nito, itong handle na to is hindi siya rolling. So, steady lang siya kung kahawakan mo. So, diba, fix lang siya. Kaya natin win-workout yung sa rolling para maging malakas tayo doon sa papunta sa movement na to, sa cup, which is pinakailangan for hooking. Pero since may workout na tayo for that, mag-iiba na tayo dito. So, ito na yung next. Kumbaga nandito ka na sa part ko, diba? Siyempre, sa hook. Kung paano ka makapupunta dito at kung nandito ka na. Okay? So, ito na yung part na nandun ka na. So, nakakap ka na. So, hindi siya rolling handle. So, ang iisipin mo na lang is yung back pressure. Okay? So, ganun ko siya split. So, hindi ko siya pinagsasama. Pero pwede yun. Sa akin lang. Ito yung training style ko. Okay, dito na tayo sa last workout natin for hook. Ito yung pinaka-favorite ko kasi ito na yung finisher. So makakapansin nyo, ini-split natin siya every movement. So dito na tayo sa final, which is yung pag nakuha mo na lahat, doon ka na sa pinning. So ito na yung finisher. Ito na rin yung finisher workout natin. Okay, so papakita ko sa inyo. G-time. Okbo gears yun na ito matatagpuan. Alright, ito na. Magiging difference lang is, lalagyan ito siya ng goma. And I'll explain ito yung why. Kung walang goma, okay lang naman, pero sabi ko sa inyo, modified na yung training natin for hook dahil normally pag nag-hook ka, side pressure yung finisher mo, di ba? Pero ngayon, mas nilagyan na namin siya ng konting hand control, which is nagkakaroon na siya ng pronation. Imbis na pa-side yung hooking mo, pag pa-finish na, kung nagkakaroon ng mini pronation, kumbaga tinatawag naman siya as active pronation. So lalagyan ko to.
Okay yun, so sana na-enjoy nyo yung workout natin. Mabilis lang naman, 4 workouts lang. Yun nga, specific for hook training. Hindi siya yung typical defensive style na hook, yung mga European hook, pero medyo may hand control na to dahil isa yun sa mga naging weakness natin sa mga early days natin sa hooking. So medyo nag-upgrade tayo sa mga natututunan natin syempre. So yun, kailangan nyo talaga mag-adapt. Sa last workout, napansin nyo na left line nakita nyo kasi ganoon nga, may disadvantage na to. Ang hirap niya kasi i-setup. So kung every set, papalit-palit ako, mahirap. So tinatapos ko muna yung 4 sets sa left. Then mamaya ako mag-revive, pero yun nga, ganoon din naman yung movement. So at least nakita nyo lang. So yun lang. Happy New Year sa inyo at Merry Christmas. So kung may mga tanong kayo, pag-usapan natin sa comment section. Mag-suggest din kayo ng mga next tutorials natin kung ano. Pero basically yun lang naman yung ginagawa ko. Salamat pala sa 50k subscribers. So ngayon, kalahati na ng play button. Konti na lang, makakuha natin yung kalahati. So alam niyo na, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Let's go!